So hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. At sa video na to, gusto ko muna mag-share ng first impressions ko sa bagong labas na budget smartphone ni Samsung, ang Samsung Galaxy A05. Maganda kaya to? Tara mga J-Vlog, check natin. So yan mga J-Vlog, gusto ko munang gumawa ng first impression video dito sa bagong labas sa Samsung Galaxy A05. And quick reminder lang, hindi po to full review ha. Nagbibigay lang ako ng first impression sa bagong labas na smartphone, yung price, specs, and of course yung kanilang availability. So yun, yung Samsung Galaxy A05 natin ay nakarating na dito, pero gusto ko munang gumawa agad ng first impression kasi matatagal lang po yung unboxing video natin. Kaya yun, meron na, nandito na yung ating review unit. Pero sa first impression muna tayo mag-focus mga J-Vlog. At yun, sa availability rin yung presyo. So si Samsung Galaxy A05 ay meron pong dalawang variants na nilabas dito sa Philippines. Yung unang variant niya ay meron official price of 5,690 pesos or almost 5,700 pesos na meron 4GB of RAM and 64GB of internal storage. Tapos yung pinakamahal na variant ay merong presyo na 6,690 pesos or almost 6,700 pesos na merong 4GB of RAM and 128GB of internal storage. So when it comes sa RAM, sa ganong presyo na 6,000, I think hindi, yun yung minimum talaga. Minimum na talaga 4GB of RAM. Yon, nag-offer naman ng 128GB si Samsung sa halagang 6,600 or 6,700. Okay naman, mataas na yung storage na yon. Kung ako tatanungin, 1,000 pesos lang naman idadagdag nyo, go for the 4GB 128. Pero sana ginawa na lang nilang mas magandang terno sa 128GB is 6GB of RAM na. Kasi yung 4GB ang perfect na lang na terno dyan is 64GB eh. Sa 128 hindi na talaga magandang iterno yung 4GB of RAM, to be honest. Ang maganda ng minimum na teterno mo sa 128 is 6GB of RAM na talaga. So 6GB 128, 8GB 128 na talaga mga perfect fit sa mga ganyang RAM at ROM. So yun mga J-Vlog, availability. Sa availability, available na po itong Samsung Galaxy A05 sa mga malls. Tumingin na ako neto, ito naman ang SRP nila. Pero sa Shopee at sa Lazada, magandang balita pag nagsisale kasi si Shopee or si Lazada tulad na lang sa 12.12 or 11.11, makukuha niya siya ng mas mura mga J-Vlog, below SRP talaga siya. Pero ang maganda rin dito, si Shopee kasi nag-offer minsan ng SPay later. Sa SPay later, pag gumamit kayo ng SPay later sa Shopee, makakuha kayo ng voucher. So, makukuha niya siya ng mas mababa talaga sa kanyang SRP. Magandang deal yan. At magandang i-remind din sa inyo, kung bibili rin kayo ng mga smartphones online, bumili lang po kayo sa mga legit na tindahan. At yun, kung interesado kayo sa Samsung Galaxy A05, ilalagay ko po yung link niyan sa description. Wag po kayo mag-alala mga J-Vlog. So yun, next naman sa specifications. So si Samsung Galaxy A05 ay meron dual rear camera. Yung main camera niya, good news, ay meron ng 50 megapixels f1.8 aperture. Meron siyang 2 megapixel depth sensor, yung pangalawang camera niya. Tapos sa front camera naman mga J-Vlog ay meron siyang 8 megapixels. Sa screen naman mga J-Vlog, ang laki po ng screen ni Samsung Galaxy A05. Meron siyang 6.7 inches TFT LCD display na meron resolution na HD Plus 720 by 1612 pixels na naka normal lang siya na standard na 60Hz refresh rate and naka-notch display siya. Sa OS naman, out of the box, good news, naka Android 13 siya with One UI Core version 5.1. Sa chipset, very interesting yung chipset nito dahil first time ko itong nakita sa Samsung sa ganitong budget side ay medyo magaganda na yung ino-offer nilang chipset pati sa A05s. Kasi usually sa Samsung before, yung mga mabababang unit, yung mga A0 series nila is mabababang MediaTek Helio chipset, di ba? Alam nyo naman yan, MediaTek Helio P35. Hindi sila naalis dyan, to be honest. Pero dito sa Samsung Galaxy A05, napakagandang pakinggan. MediaTek Helio G85 chipset. So alam nyo naman, the MediaTek Helio G85 chipset before, nung year 2020 yes, 2020, I think, nasa mid-range category ang G85. Pero yes, makikita nyo na ang G85 sa budget smartphone ngayon ni Samsung. So yon, MediaTek Helio G85 with an octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.0 GHz and ang GPU niya is Mali G52. Pagdating naman sa battery, meron siyang 5,000 mAh non-removable battery na support ang 25-watt fast charging. Nakakalungkot lang isipin mga J-Vlog na ang Samsung Galaxy A05 ay
nakalagay sa slim box. So, meaning ng slim box, wala na pong charger na included. So, yun. Nakakalungkot. Slim box na siya. Pati naman sa budget, aside ni Samsung, inalis ng charger. I think hindi dapat ginawa ni Samsung yung inalis nila yung charger sa budget category. Kasi kaya nga ginawa nilang budget, di ba? Dapat pasok sa panlasa ng mga Pinoy. So, sa atin kasi mga consumer, lalo na sa ganitong target market, is naghanap talaga ng budget smartphone. Is naghanap talaga ng smartphone yung makakatipid sila. So, parang nakakalungkot lang na gagastos pa sila ng charger para magamit yung kanilang smartphone. And alam niyo naman, pag mga original na charger, yung mga fast charging na charger, medyo mahal yan. 700 to 1,000 pesos. Meron pa matataas dyan. Kasi ang included na charging brick dito, kasi yung included na data cable doon is C2C. So, para magamit yung full potential, of course, ng C2C power, kailangan fast charging brick talaga na C rin yung dulo niya. So, mas maganda talaga na C2C na. Pero sana nag-include nila si Samsung ng charger. Parang ano na yun, pa-bonus na yun, di ba? Pero yun, wala. Alam ko naman yung mga ibang tindahan, pag bumili kayo sa mall, nag-offer sila ng freebie niya na charger. Parang man nakita ko sa Samsung yan, na in-offer nila free charger. So yun, parang naging freebie na lang yung charger na dapat talaga included sa box. So, na-understand ko naman sila dati sa mid-range, inalis nila yan. Pero bakit naman pati sa budget, di ba? So yun, akin lang naman, side ko lang naman yan. Proceed naman tayo sa first impressions mga ka-J-Vlog. Number 1, of course, sa display. Nagustuhan ko yung display ng Samsung Galaxy A05 to be honest, kasi ang laki, 6.7 inches. Nalungkot lang ako na TFT LCD display siya mga ka-J-Vlog. So, for me, mas magandang IPS talaga. Parang mas malabo yung TFT pag kinompare mo siya sa IPS. And naka-notch display siya, tapos standard na 60Hz. Kung i-compare mo kasi merong mga smartphone na mas mura pa dito, na ang gaganda ng display, 90Hz, tapos punch hole display, di ba? Pero okay na yung screen size si Samsung, di na magreklamo niya. Kasi ako gusto ko sa smartphone yung malalaking screen na ma-offer sa atin ni Samsung Galaxy A05. Number 2, of course, sa chipset. So yun nga yung chipset niya, magandang balita, magandang pakinggan, MediaTek Helio G85. So yung chipset na yan, 2023 onwards ay mabilis pa yung chipset na yan. Very snappy when it comes sa ganitong segment na 4G chipset yan, of course, na kaya pa rin mag-handle ng mga games, na mga modern games today tulad na lang ng ML, COD, LoL Wild Rift, and including Genshin Impact. So abangan nyo na lang yung game test ko dito sa Samsung Galaxy A05 mga J-Vlog. Doon natin magagamit or doon natin matatry yung full potential na itong smartphone na to. Number 3, sa RAM at ROM. So sa RAM niya, 4GB, yan na talaga minimum ngayon, pero I think dapat mas in-level up na ni Samsung when it comes sa 6,000 budget side. Kasi sa mga 6,000 ngayon, nag-offer na ng 8GB of RAM, 6GB of RAM. Yung 4GB, bihira na lang natin makikita sa ganitong segment. Depende na lang depende na lang sa mga ibang brand na ganyan na talaga nila ginagawa, di ba? Including Samsung. Kasi sa Samsung, ayan, tineterno pa rin nila sa 128 is 4GB. So sana, at tineterno nila sa 128 is 6GB. So for me lang naman yan. Pero hindi na ako magreklamo sa storage dahil yung storage, all goods, 128GB sa halagang 6,700 pesos. So, alam ko na extend din naman ng RAM na itong Samsung Galaxy A05, pero maganda ring i-remind na hindi naman ganun kalaking tulong talaga ang extended RAM sa reality talaga. Parang yung iba ginagawang marketing getup ng mga ibang brands yan. Buti na lang si Samsung, hindi sila nagaganyan na plus. Sa box, di ba, meron plus total of 12GB, pero reality is yung RAM nila is 6GB na or 8GB. Maganda naman kay Samsung, nag-stick talaga sila sa box nila na 4GB of RAM and 128GB of internal storage, or 4GB of RAM or 64GB of internal storage. So yun, okay naman yung ganyang ginawa ni Samsung. At ang pinaka-last sa design. So maganda yung design ng Samsung Galaxy A05 for me. Lalo na yung silver color, yun yung in-order natin mga J-Vlog. Yan yung gusto ko na na-redesign dito ngayon sa mga A-series. Lalo na sa A54, A34, A24, A14 na complete redesign sila. Maganda yung mga design ng mga A-series ngayon. At na-adapt rin yan ng A05 and yung A05s. Sila mga J-Vlog, yung first impressions natin dito sa bagong labas sa budget smartphone ni Samsung, ang Samsung Galaxy A05. So, abangan nyo na lang yung unboxing ko dyan. I-unbox ko rin yan very soon. And of course, review and game test nitong smartphone na to. At kung interesado kayo sa Samsung Galaxy A05, ilalagay ko po yung link yan sa description.